Let's start. Kunin natin main energy mo. Earth, Earth, fire sign. Yeah, fire sign. Separation is here. Aries, Leo, Sagittarius, you do have your children. Okay. Sa side ng person mo, hindi ko ito kukunin masyadong marami. You do have here getting to know each other. And make the effort. Bottom of the deck is passion. Okay. Yung iba sa inyo, you could be dealing with the person in the past. Pwedeng may separation sa inyo or pwedeng present moment pero pwedeng you're thinking na parang gusto mo nang makipaghiwalay dito sa taong to. Maybe if you are in a relationship, gusto mo nang makipaghiwalay sa kanya, naiisip mo na yun, and maybe there's children na involved, no? And ito yung nagiging dahilan kung bakit parang nahihirapan ka magdesisyon. And itong person na to, with the getting to know each other, I feel like may mga unti-unti kang nakikita or nalalaman na parang nagiging dahilan, or I'm seeing another person kasi getting to know each other, it's like there's 3 people dito sa picture and it is showing to me as like this is you and meron kang choices. So, maybe, yung iba sa inyo, ito yung dahilan with the separation. Maybe may another person kang kakonect pa na isa. Or the other way around, pwedeng siya yun. And, pwedeng siya yung may kakonect pang iba na nagiging dahilan sa'yo kung bakit parang gusto mo nang makipag-separate or tapusin. Diba? Kaya lang, ang unang-unang mo naaalala or naiisip is yung may kinalaman sa children. If ever na nasa side mo yung yung may kakonect ka pang isa, I feel like may mga effort na gusto mong gawain or may mga effort na ginagawa papunta sa'yo or ginagawa sa'yo na nagiging dahilan kung bakit parang ayoko na yata nitong connection ko dito sa isa dahil mas nagugustuhan ko yung effort na ibinibigay sa akin itong isa, you know? Mas nakikita mo yung halaga mo or there's love. So, kung hindi ikaw yon, kung siya yung may kakonect na isa pa, nakikita natin na there's love doon sa person na kakonect niyang isa pa. Okay? Basta I can see love with the third party involved. Anyway, take only what resonates, fire sign. Okay. Okay. Isang shuffle na lang. Messages. For fire sign. Nawawala ko lagi. Parang, kanina pa ako. Wait lang, inom lang ako. Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit ko kanina is earth sign sa simula nung reading. Ulyanin ako guys, sorry. Tapos ngayon na naman, nakakaramdam ako ng ibang energy. So maybe you're dealing with an earth sign kasi yun yung napupunta sa aking
parang vision or energy ng earth sign, or you could be an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Anyway, or maybe meron kang earth sign sa iyong chart. Katol is here. Alak. Okay. And magkikita din tayo, may chance pa. Clarify na magkikita din tayo. It is clarified by suko na ako. Okay. Dito sa side naman ng kabila. You do have here, may mga plano ako. This is for your person, Tulay. Lagi kong sinesearch ang pangalan mo. And you do have here Celos. Okay. Bottom of the deck is Tuliro and Daydreaming. Sa nakikita natin dito, maaaring medyo toxic yung connection mo dito sa kakonect mo dito, no? Pero may mga times na iniisip na kung baka may chance pa, especially nga na if there's children, iniisip mo na may chance pa. Yung magkita din tayo, maybe it has something to do with children. Like, kung halimbawa, may high chance that there's children talaga na involved dito, guys. May children or anak na involved. Magkikita din tayo, maybe ito ay may kinalaman sa children na parang mahirap na tapusin ang connection natin totally because of children, 'di ba? Yun yung nasa isip mo. May mga anak eh. So baka naman may chance pa. But part of you is gusto mo or gumagawa ka rin ng paraan para mawala itong mga nagpapagulo sa connection ninyo, whether nasa side niya yon or sa side mo. Maybe kung may new person sa side mo, pwedeng hindi ka masyadong gumagawa ng movement, like katulad ng isang lasing with the alak. Wala lang, parang sige, kahit bugbugin mo, wala kang mararamdaman, wala ganito, ganyan, nagpapakamanhid ka, sabihin na natin ganun. And if ever na nasa side naman ng person mo yon, part of you is like sumusuko kasi nga there's separation, you want separation, but parang ang hirap na tuluyang sumuko, lalo na pag nakikita mo yung mga ibang involved, like mga children dito. And then, the energy na nakukuha natin, if ever na itong person na ito is na-meet mo ng ganun-ganun lang, parang ipinakilala sa'yo, I'm seeing a connection na parang ganun, nagsimula sa ganun, ipinakilala sa'yo, tapos instantly biglang naging kayo, hindi masyadong ganun yung attachment ninyo ng taong ito. Or maybe nakita mo or nakilala mo through social media, hindi ganun kalalim yung connection. I feel like kaya ganun siya kadaling mabuwag para sa'yo, kasi walang solid na pagkakakilanlan or hindi ganon katagal yung naging pundasyon ng connection. So ayun.
maybe ang connection niyo is like mas nabuo siya because of sexual connection or sexual attraction. Or because of sex. Kung mga na-fall ka dito sa taong to because of sex. Gusto mo siya sa kama. Now, unti-unti ka na-develop sa kanya dahil sa kama. Pero kung walang kama, parang hindi rin ganun kalalim. Anyway, tell me more messages, please. For the sign of nawawala. Nawawala na naman ako, guys. It's fire sign, right? Guys, ulyanin talaga ako. Sorry po, ha? Fire sign nga. Kaya talagang dapat may katabi ako dito. Nakasulat na siya kung ano yung nire-reading ko. Talagang ulyanin po ako. Hindi po ako magsisinungaling sa part na yun. Pero ulyanin po talaga ako. And nakasulat din yun sa aking chart. Makikita rin yun sa astrology, guys. Kasama yon sa talagang aking kaugalian. Okay, game. Bakit di mo kasi ako hinintay? Okay. You do have here, binago mo ako. And may nagdidikta sa akin, walang magawa. You do have here the moon. Huwag ka lang niya sasaktan. And temperance. I want to clarify this. What's with the wag ka lang niya sasaktan? Game over. And what's with the temperance? The Fool. Bottom of the deck is Diary. Okay. I feel like itong sa kaliwang side is maaaring hindi lahat makaka-relate dito. But anyway, bakit din mo kasi ako hinintay? So, may mga pagmamadali nga na nangyari sa connection ninyo. Masyado nagmadali, ano? With the binago mo ako, like, because of that. Kahit wala kang choice, biglang nagkaroon ng choice. Di ba? Parang no choice ka na talaga sa part na ito. So, maybe if you are already in a relationship dito sa person na to, and then there's a new person na dumating. A new or a past person na dumating. Maybe hindi ka makapagpili ngayon dahil parang eto na yung nagdidikta sa'yo eh. Eto nang sitwasyon mo ngayon na nagdidikta sa'yo sa kung ano yung dapat mong piliin. And especially if there's children. Ngayon, with the moon, this is the person, the new person. So, sa part na ito, hindi magre-relate ang lahat. Kung nasa iyo yung side na nakikipag-connect, or may bagong ka-connect, or past person na bumalik, this person is a very understanding person. Naiintindihan niya yung sitwasyon mo. So, hindi na naman siya nagmamadali, especially with the temperance. Pero nakikita natin na nagtitake siya ng risk. You do have here the Fool. So, this person is taking the risk. Wala siyang pakialam kung ano yung mangyari. Basta magte-take ako ng risk. And you do have here, wag ka lang niya sasaktan. Game over. The end. So, it feels like kung ano yung mga choices mo sa buhay mo ngayon, pwede yung person na ito nagpaparaya, pero naghihintay. Ngayon, kung just in case na saktan ka or may hindi magandang mangyari sa iyo with regards sa relationship mo with that new person, with that present person,
Itong person na may spiritual connection kayo, ano, I will take over, parang ganon. Gagawa ako ng paraan na mabago, kumbaga kung kinakailangan kitang tuktukan para magising ka sa katotohanan dahil sinasaktan ka na, gagawin ko yon. Magte-take over ako, hindi ako papayag na masaktan ka, parang ganon. And let's move on to the next part of the reading, which is yung near future. Ano yung near future dito sa sa'yo, fire sign? Near future for fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. You do have here, wala na akong magagawa. Paulit-ulit. Ikaw lang ang nasa isip ko. And one last card para sa side mo. Kunwari lang. And then, kukuha tayo ng card naman sa kabilang side. You do have your perya. Twin flame. So, some of you, you're dealing with the twin flame. Araw at gabi. And isa pa ay ang sana makausap kita. Dalawang person talaga nakukuha ko dito. You have your BFF at the bottom of the deck. So, this is Tall Bro Sis Mars Pre. And, ito ay to be dealing with a friend in the past. Or a twin flame in the past. Na pababalik sa buhay mo ngayon. In the future, pabalik sa buhay mo. Kasi nga, with the perya, willing siya mag-take ng risk eh. Kasi pag pumunta ka sa peryahan, di ba, gusto mo sumugal. So, itong person na ito, in the future, susugal talaga siya. Wala ka magagawa doon. Ayun o, wala akong magagawa. So, in the future, wala kang magagawa. May sariling buhay itong person na ito. And could be a twin flame na parang gusto niyang mangyari. Susugal siya, susugal ako, wala kang magagawa. And you do have your paulit-ulit. So, kung ikaw ito na, you know, dealing with a person na ikaw ang parang niloloko, paulit-ulit lang niyang gagawin yon. Yung iniisip mong may chance pa, ikaw lang nag-iisip niyan. Ayan o, ikaw lang ang nasa isip ko. This energy is like it's just you thinking na may chance pa. Kasi yung person na ito, ang iniisip niya, wala nang chance. You do have your kunwari lang. And yung kunwari is pagkukunwari. So maybe this person will show you a lot of hidden face. Na ipapakita niya sa'yo yung mga bagay na hindi totoo. And that is far from reality. And especially if you're dealing with a twin flame, yung connection ninyo paulit-ulit na ibabalik sa iyo tong taong to. Ramdam mo yan. If you know that this is your twin flame, paulit-ulit siyang ibabalik sa iyo. So I can see chance sa inyo ngayon. So kung hindi mo i-grab yung chance, kailan mo i-grab? Parang ganun. Araw at gabi. So I feel like ang dami ninyo pagkakaiba nitong taong ito. I mean, the present person. Kung araw ka, gabi siya, ganun. Dami niyo pagkakaiba. Hindi kayo magmamatch. And you do have your sana makausap kita. So, yeah, that is with regards sa new person na gustong makipag-usap sa'yo.
And guess what? After nitong card na ito, meron tayong nakita ditong sumunod na lapis. So, anong connection ng lapis na yan? Ano ibig sabihin nun? Yung bottom of the deck kanina dito is diary. And, ito yung lapis, which is yung panulat na ginagamit sa diary. And which is, this is like a person na kailangan mo para madugsungan ng magandang memories ang buhay mo. Na pagtanda mo, may aalalahanin ka, oy, ganito nangyari sa akin nung kabataan ko, ganyan. Nung pwede pa. Maaari ngayon, pwede pa. Mabago ang buhay mo. And, may mga bagay ka nang hindi mababago kasi I just see na dito sa diary na to, mas nakukuha ko yung energy na mas ginamit yung ballpen, which is yung ballpen hindi na yan nabubura, diba? Hindi na yan mabubura. Ngayon, yun ay may kinalaman sa alaala mo, mga past mo. There are stories in your past na hindi mo na matatanggal, mabubura sa buhay mo, but you have to accept it. Kailangan mo tanggapin. And may panibagong page ang diary, and that is regarding your life, na may kinabukasan mo, may bagong pag-asa. Habang hanggat may bukas, may bagong pag-asa. At the way I see this, humanap ka man ng iba, ikaw pa din. So, the word dito is humanap ng iba. Like, yun yung mas nag-shine sa akin sa words dito na nakasulat. Humanap ng iba. So, kung hindi ka kontento sa taong ito because ang dami niyang, napakitang hindi maganda sa'yo, maybe it's time for you na pag-usapan na if you're just thinking about the children, guys, yung mga anak, time will come, lalaki, magkakaroon ng sarili nilang buhay. So, paano yung buhay mo? Diba? And, magkakaroon, I don't know, nababanggit ko to sa ibang reading na hindi ako actually pro sa separation. Pero kung maayos na separation, ngayon nakukuha ko na mas okay. Rather than living your life na parang, diba, hindi okay. Basta maayos yung separation. May pagkakaunawaan sa isa't isa. And also, hindi inilalayo yung mga anak kung may anak na involved. Mas healthy pa yon kesa ipipilit ninyo yung relationship na ayusin tapos gano'n, paulit-ulit naman nagugulo. Okay? So, pangit pa yun kasi ang kakalakihan ng mga bata ay hindi magandang family. Ang daming pag-aaway, ang daming pagkakagulo, so hindi maganda. Anyway, thank you for watching. I love you all, guys. Thank you sa mga support ninyo. Sa mga nag-comment, maraming salamat.